Kumusta mga brad? Bago nga po magtapos ang taong 2023, talagang hindi nagpaawat yung iba't ibang motorcycle brand dito sa Pilipinas. Kanya-kanya silang labas ng mga bagong motor. Yung iba naglabas ng mga motor na dating may kamuka. Yung iba naglabas ng motor na mayroon talagang kamuka. Kamuka ng NMAX Pero dito nga po ay Kymco, isa ito sa mga hindi inaasahan ng mga tao. Naglabas kasi sila ng isang motor na talaga nga namang pangmalakasan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Doon nilabas nga po ni Kymco ang motor na ito doon sa Italy. Marami talaga mga Pinoy ang hindi napakali. Kesyo, Uy, sana dalhin din sa Pilipinas, bibili talaga ako. Kapag yan dinala sa Pilipinas, bibili ako. Ay mali, magpapabili ako kay mama. karamihan nga po sa mga comment na mababasa mo, ganon. Gusto nila na dalhin din sa Pilipinas kasi bibili nga daw sila. Katunayan nga yan, ako din eh. Sinabi ko rin yan. Kapag yan dinala sa Pilipinas, bibili talaga ako niyan. At yun na nga, sa hindi inaasang pangyayari, dinala sa Pilipinas. Agkoy, may ipon na sana ako. Buti na lang nagasto ko. Tigbason takaron. Yun ang mga brad sa hindi inaasang pagkakataon. Bago magtapos ang taon, dinala talaga siya ni Kymco dito sa Pilipinas. At talagang good news nga po yun sa may pambili. Hindi nga po katulad yan sa ibang mga brand na umaabot mo na ng ilang buwan or ilang taon bago dalhin sa Pilipinas. Si Kymco, wala nang patumpik-tumpik pa. Dinadala na agad niya. Sa paglabas nga po ng motor na ito, marami na namang utak ang nagulo. Yung ibang tao kasi sure na nabibili sila ng motor na ganon, kaso lang bigla nilang nakita ito. Nagdalawang isip tuloy sila. Yung iba naman nakabili na talaga ng ibang motor, kaso ibebenta na daw agad nila. Kukuha daw sila nito. Kung patibayan lang kasi ng makina, papalagyan ng Kymco. Kung pagapuhan lang ng itsura, papalagyan ng Kymco. Kaya hindi talaga natin masisi yung ibang tao kung ganon yung mga reaksyon nila. Kasi kahit ako man din, ganon din yung reaksyon ko. Sayang, nagasto ko kasi yung pera ko eh. Kaya dahil yan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kymco Dink R150 na mayroong 149.8 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Yes po, 4 valves na din po siya. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled na. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Para po kasi doon sa mga hindi nakakalam, yung nilabas po nila doon sa Italy, naka-air cooled lamang po. Hindi ko alam kung anong rason nila doon. Baka siguro malamig doon sa lugar na yon, tsaka sa Pilipinas mainit. Hindi ko alam. Baka siguro ganun. Ang kanyang operation ratio 11.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 15 horsepower at 8,500 RPM. 13.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga Italyano nag-top speed sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 114 km per hour. Supot. Pero dahil nandito na nga po siya sa Pilipinas, panigurado aabot ng 140 kph yan. Siyempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 10.7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 40 km per liter. So mas pinalaki pa po nila ito unlike doon sa Italy na 6.8 liters lang. At least kahit sa tangke man lang, mas malaki sa atin. Ang sukat na niyang gulong 120/70/13 sa harap at 130/70/13 naman sa likuran. Syempre parehas na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito malupit. Naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Katulad nga po nung nilabas nila doon sa Italy, naka-dual channel ABS din po yung nilabas nila dito sa Pilipinas. Ganon kalupit si Kymco brad. Hindi katulad sa ibang brand, sa ibang bansa may ABS tapos pag dinala sa Pilipinas walang ABS. Agoy. Ang kanyang seat height ay may taas sa 783mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 147 kg. Mabigat? Mabigat talaga brad. Kasi yung nilabas nga po nila sa Italy, tumitimbang lamang ng 127 kg. Baka siguro makakapal na bakal talaga yung ginamit sa frame dito para hindi mabali sa gitna. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw nga po, napaka-aggressive talaga ng datingan nito. Para siyang mata ng robot. Pero sabi naman ng iba, mukha daw siyang bibi. Yung bibi na pato. Pero karamihan naman sa mga tao sinasabi talaga na
Napakagwapo ng motor na ito. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka full digital. Nasa yun nga po ang itsura doon sa isang maxi scooter nila. Syempre katulad doon sa ibang mga motor, naka smart key na din po ito. Yes po, nakakilis din po siya. Kaya wala nang susi-susi pa. Papindot-pindot ka na lang. At present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Para kahit saan ka nga pamupunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. Maliban nga po doon sa dual channel ABS, isa pang malakasang feature dito sa motor na ito, meron din po siyang TCS or Traction Control System. Na just in case nga po napadaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Pero sa totoong buhay, ewan ko na lang. Yung kanyang windshield maganda kasi mahaba siya. Para kung sakaling tumatakbo ka na ng mabilis, may pagtataguan ka para hindi mo masalubong yung hangin. Mahirap pa naman makasalubong yung mahangin. At meron din po itong EBW or Emergency Brake Warning. Para kung sakaling nagbigla ang preno ka, kikislap-kislap yung ilaw mo sa likuran para makita din ng sumusunod sa'yo sa likuran. Pero pag binunggo ka pa rin, ibig sabihin wa-effect. Pero ito, effective talaga to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa pang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. Para nga po doon sa mga hindi nakakalam, ang motor po na ito ay mayroong dalawang variant. Itong tunnel at itong flat variant. Pero yung nilabas nga po sa Pilipinas ay yung tunnel variant na may presyo nga po 152,900 pesos. So para nga po sa specs at mga features niya, sa tingin ko naman pwede na. Wag lang sanang kumati yung kamay ng mga kamuting ahente. Paktay tayo dyan, Brad. Sa akin nga po, nasa introductory price pa siya na 149,900 pesos na magtatapos nga po ng January 31, 2024. Kaya kung sakaling ready na yung pera mo, ano pang hinihintay mo? Pasko? So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Bye.